Last time, napag-aralan natin yung source of hope. At according kay Paul, of course, alam na nating lahat, at maging kay David, ang source ng ating hope, walang iba kundi ang Lord. Ang sabi sa Romans 15:4, "For whatever was written in earlier times was written for our instruction, so that through perseverance and encouragement of the Scriptures, we might have hope." So, ang pinag-uusapan kasi natin, pinag-aaralan natin about hope, at according dito sa binasa natin, makukuha raw natin, malalaman daw natin yung meaning ng perseverance and encouragement through the Scriptures. Kaya raw siya nasulat nung araw. So, through perseverance and the encouragement of the Scriptures, we may have or we will have hope. So, doon, pinag-usapan natin sa bandang huli, paano yung perseverance daw, binibigyan tayo ng pag-asa. So, ngayon, itutuloy natin yon. Ano ba yung pwede nating ma-experience daw dun sa salitang perseverance? At according nga dun sa last na pag-aaral natin, ang ibig sabihin ng perseverance sa Tagalog, yung nananatili, yung kaya nga sinabi sa Biblia kasi, ang sino man daw mag-persevere hanggang wakas siyang maliligtas. Yun yung nasa setting syempre ng Great Tribulation. Sa Tagalog, ang sino mang mananatili hanggang wakas ang siyang maliligtas. Yung mga nagpe-persevere, ito yung mga nakakatagal. Ito yung mga tumatagal, ito yung mga nananatili. Regardless ng mga situations in life. At kapag ang tao raw, kinakakitaan natin ng perseverance, dun din siya nakakahugot ng tinatag na pag-asa sa buhay. Kasi hindi naman siya magpa-persevere, hindi naman siya mananatili kung wala yung nagdadrive sa kanya. And of course, first and foremost, yung Holy Spirit ng Lord. Then of course, yung mismong salita ng ating Lord, kasama yung kanyang mga promises. At hindi ba, yun nga yung isa sa napakagandang promise ng Lord sa atin, na nabasa natin last prayer meeting. Sabi ng Panginoon, huwag kayo mabalisa, kasi andyan ang Ama. Di ba? Huwag kayong mag-alala, sabi nga ng Lord, huwag kayong mag-alala dahil mahal kayo ng Amang nasa langit. Higit pa dun sa mga ibon na hindi naman nagtatanim, kumakain. Higit pa dun sa mga bulaklak sa parang na napakaganda, mas mahal daw tayo ng ating Amang nasa langit. So through those promises, mga promise kasi yun Yun yung mga klase ng promise na mabilis na panahon naranasan ng mga apostles. Kaya nga sabi nga natin doon sa after ng Sermon on the Mount, kung papansinin ninyo, mahaba yung Sermon on the Mount ilang chapter yun. Yun yung first ever nag-sermon ng Lord. At after ng Lord mag-sermon ng napakahaba, ipinakita niya na ngayon yung lahat ng mga sinasabi niya. Through miracles, wonders, at lahat ng mga katuruan na kanyang itinuro sa mga apostol. Yun yung nagbibigay sa atin ngayon ng hope. Kaya tayo nagpa-persevere because of the hope na nanggaling din naman sa ating Panginoon through His words. Kaya ganun kahalaga yung ganun kahalaga yung nagbabasa ng salita ng ating Panginoon, or in short, yung Holy Bible itself. So ano raw ba yung mararanasan natin kapag meron tayong perseverance? Kapag meron tayong kalakasang manatili sa paanan ng ating Panginoon. Kaya nga ang panawagan lagi ng Lord, di ba, halika Di ba, lahat naman ng mga apostol, tinawag niya yan busy sa mga kanya mga ginagawa yan Tinawag niya At nagsimula rin naman ng evangelism sa pagtawag syempre, sa paghalina, sabi na nga natin, ng mga kapatiran. At nung marinig nga nila yung salita ng Panginoon, nang maipasa yung promises ng Panginoon, yung mga tao ngayon nagkaroon ng pag-asa sa buhay. Kasi may promise na iniwan ng Panginoon. At sinabi niya sa Biblia, ang Diyos daw kapag nangako, tiyak kanyang tutuparin. Tutuparin niyang lahat yan. Nang sabihin ng Panginoon na ang lahat ng bagay na ito, idadagdag sa inyo ng inyong Amang nasa langit. So, huwag kayong mag-alala, huwag kayong mabalisa. Kasi kung punong-puno tayo ng pagkabalisa, nasaan ang perseverance doon? Kasi hindi mo pwedeng sabihin, nagpe-persevere ka at the same time, balisa ka It cannot be. It cannot be. Kasi kumbaga, pros and cons. Yung pro, let's say, yung positive side, of course, nananatili, nagpa-persevere. Yung kabaligtaran nun, yung pagkabalisa, or kawalan ng pag-asa. Kasi hindi ba, yun naman ay isa sa bunga ng kawalan ng pag-asa balisa ka ngayon. Kasi hindi mo alam kung saan pupunta At hindi yun ang gusto ng Lord na mangyari sa atin. Ang gusto niya, ang sabi ng Lord, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart.
Alam niyo, pag pinag-aralan niyo yung simpleng sinabi sa aklat ng Salmo, yung delight yourself in the Lord, malalim ang ibig sabihin nun. Kasi nung nambanggitin ni David yun, marami siyang pangangailangan. Alam na natin yung klaseng buhay na nagkaroon sa David. Pero ang through the Holy Spirit, sabi nga, delight yourself. Diba? Kumbaga, maggalak ka sa Panginoon at ibibigay niya yung desire ng iyong... Ngayon, yung pagkabalisa sa yung pagkakaroon ng kagalakan. At to be honest with you, that is again totally different. At ay tinuturo sa atin ng Lord, since meron kang pag-asa, binigyan kita ng pag-asa, then persevere. Persevere. So what can we experience sa tinatawag na perseverance? Ano ba yung pwede natin ma-experience kapag meron daw tayong perseverance? At malinaw na sa atin yung perseverance na pinag-usapan natin, nag-ugat siya sa Diyos mismo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Wala tayong ibang source kung bakit tayo nananatili, kung bakit tayo mayroong perseverance, kundi God Himself at through His words. Kung kukunin lamang natin at face value ang mga salita ng Panginoon, there will be no room for doubt. Di ba sinabi sa Biblia, hindi naman tayo binigyan ng Panginoon ng di ba? Ang Diyos daw, Diyos ng He's a God of order. Is there any order in doubt? Duda ka nga asan ang order doon? Parte ng kawalan ng order, yung pagkakaroon ng doubt. Kasi yung order, kumbaga, yung pagkakaroon ng ayos. Kung nasa ayos tayo, we will not doubt. Kasi, naniniwala tayo sa anumang sinabi ng ating Panginoon. Saka hindi lamang yon. Hindi lang naman niya kasi sinabi, pinakita niya, ang point ko doon, ang point natin dito, sa pinag-aralan natin, hindi niya lang kasi sinabi, after nun, ginawa niya lahat yung mga pangako niya. Dumangako niya, nung mangako ang Panginoon, na I am the resurrection and the life, hindi siya natapos sa pangako through Lazarus. Siya mismo, nang mamatay siya after 3 days, nabuhay siya magmuli. Yun ang Lord, na ano man ang pinangako niya, tinutupad niya, at siya mismo ang number 1 example sa lahat ng ipinangako niya. Heaven, pinangakuan ba tayo ng Lord ng heaven? Yes. Ano ginawa niya nung siya mag-resurrect after 40 days? Pumanik sa langit. Don't ever forget that. Ano man yung sinabi ng Panginoon, siya mismo ang number 1 example sa lahat ng mga sinabi niya. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kayong mabalisa because of Him, because of His promises, at dahil na rin sa ginawa niya, pagpapakita niya ng example mismo through Himself sa anumang promise na ibinigay niya sa atin. So where is the room for doubt on that? Of course, alam na natin yon. Hindi magbubunga ng doubt ang Holy Spirit. Hindi magbubunga ng doubt ang righteousness. Hindi magbubunga ng doubt ang holiness. It always comes from the other side. And we know ano yung other side na pinag-uusapan natin. So, in perseverance, ano raw yung ating may experience? Tatlo lang yung pag-uusapan natin ngayon. Dito tayo sa una. In perseverance, we can experience, una, hope and the grace of God. Pag-asa at grasya ng Diyos. Tayo mga Kristiyano, yun naman dalawang yun lang talaga ang ibinigay sa atin ng Lord. At maraming mga sub-fruits or sub-blessing na sumunod. Yun yung mercy and grace. Pero unahin natin yung grace. Sa Tagalog kasi grasya no? At I believe na intindihan natin yung meaning ng grasya. Yung mercy, habag yun. Yung grace, grasya. Ano ba, pwede pa nating ipaliwanag in a very simple way yung salitang grasya? Ano ibig sabihin nun? Yung kuya, para sa akin po, yung hindi ka karapat dapat tumanggap ng bagay niyo, yun yung pinagkaloob sa'yo. Tama. Kasi yun ang ginawa ng Lord sa atin. At sa buhay na ito, natumbok ka agad ni Kuyang, sa buhay na ito, kapag bigla kang binigyan ng regalo ng isang tao, wala kang kamalay-malay, to the point na hindi mo nga alam ano yung dahilan niya, bigla ka niyang binigyan ng ganong klase ng pabor. Hindi ba? Napaka-gracious naman tong taong to. No, maraming salamat sa grasya na ito kasi I don't know kung ano nagawa ko sa iyo para ako bigyan mo, pero maraming salamat. Hindi ba sarap ng feeling ng ganon? And of course, alam na natin kung kailan natin unang naramdaman yan, yung ultimate example or show ng Lord sa pagpapakita ng grace, and that is nang tayo kanyang patawarin. Ano may sinabi sa Romans 5:8? Na habang tayo ay nakalugmok, nasa putik, doon niya pinadama yung kanyang pagmamahal sa atin. That while we were sinful,
Yun yung point na pinakita ng Lord ang kanyang pagmamahal sa atin. First love. Yan, di ba? At sinabi nga sa aklat nandiyan, na pag-aralan natin last time, we love Him because He first loved us. That's why lagi natin sinasabi, ang Diyos proactive. Hindi niya kinakailangang may makita muna sa yung dahilan for Him to love you bago kanya mahalin, kundi nag-decide siya. No? Makasalanan tong taong to, but ang desisyon ko, mamahalin ko siya. At ililigtas ko siya, tatanggalin ko siya sa lusak ng kasalanan. And that happened to us. Kasi, hindi ba, again, babalik tayo sa chapter 3 ng Romans, 3:10. Wala naman naghanap sa Diyos eh. No one is righteous, no, not one. Walang sino mang naghanap sa Diyos. Ang Diyos ang laging naghahanap. Tayo sumasagot lang sa panawagan ng ating Lord. Yan. God is proactive, we are just reactive. Tandaan niyo yan, kasi kasama yan sa doktrina ng kaligtasan. Salvation did not start nung tayo pumunta sa altar at sabihin ng labi natin, Lord, tinatanggap kita bilang Lord and Savior, at bigla ka nagligtas by that time, no? Nagsimula yung kaligtasan natin nung tawagin tayo ng Panginoon. Yung pagsagot natin, isa na lamang pagpapakita, pagpapatunay dun sa panawagan ng Panginoon upang tayo ay maligtas sa ating mga kasalanan. So, salvation starts and ends with God. Faith starts and ends with God because He is simply the Alpha and the Omega. Hindi tayo ang Alpha, hindi tayong Omega, ang Diyos. So sa lahat-lahat, maging sa grace na pinag-uusapan natin, ang Diyos ang unang nagpakita ng grace. Okay, so tingnan nga natin. In the things we are not able to do, God is more than enough. To our inadequacy, God responds with lavish grace. Paul discovered this grace to be greater than any season of suffering. 3 times he had asked God for deliverance from a certain trial. No? He records God's response for us sa 2 Corinthians 12:9. At ito nga ang sagot ng Panginoon. Sa kanyang 3 times na request, ang sagot ng Lord. Ano ba sagot ng Lord doon? No. Ang sabi ni Paul 3 times, Lord, pagalingin mo ako sa aking physical infirmity. 3 times. 3 times ang sagot ng Panginoon, no. Hindi maybe. Walang maybe. Yes or no lang naman yan sa Diyos eh. Sa atin, marami tayong maybe eh. Maraming pasintabi. Ang Diyos, yes or no. Walang gitna. Because God's word is absolute. Pag sinabi nating absolute, walang gray area. Walang mumkin. Walang maybe. Yes or no. That is God. Anyway, nabasa na natin sa aklat ng James yan, di ba? Ano sinabi doon? Kung may nagtag. Ha? Kung magsasabi ka, yes. Yes. O hindi ba? Ang tagal na natin pag-aaralan yan eh. Maging si James, ang unang aklat sa New Testament po, James. Kung hindi niyo alam, James. Kaya napaka-practical ng approach ng Book of James. Yan yung first ever New Testament book na nasulat. Bago ginawa, ikinumpile ang Bible. At malinaw sinabi sa Biblia, through the Book of James, kapag sumagot ka yes or no, anything more than that is what? From the devil himself. Kasi yung gitna po mga kapatid, that is doubt. Yung mumkin, yung maybe po, yun yung nasa gitna ng yes and no. Ang gitna, maybe. Walang kasiguruhan. Yan po yung black and white na itinuturo sa Biblia na matagal na natin pinag-uusapan. Yes or no. Anything other than that is from the devil himself. Tatandaan natin yung mga kapatid. The Bible is absolute, yes or no. Lamang ang pinag-uusapan natin. Ang sabi ng Lord sa request ni Paul, no. Sige na naman, Lord, no. Please, Lord, no. At ang sagot ng Lord, my grace is sufficient for you. For power is perfected in weakness. To which Paul responded, most gladly, therefore, I will rather boast about my weaknesses, so that the power of Christ may dwell in me. Malayong malayo sa hinuha, sa idea ng tao, what is grace? Kasi para sa atin, pag sinabing grasya, dapat yung bang tipong, alam ko, hindi ako worthy, pero ibibigay ng Lord.
Dito nakita ni Paul yung grasya ng Panginoon sa magitan ng hindi pagbibigay ng Diyos sa hinihingi niya. Nakita ba ninyo yung yung paradox? Tinuturuan tayo ng Biblia, mga kapatid. Bigyan ka o hindi ng Diyos, pagbigyan ka niya o hindi, that is grace. Simply because kung meron kang hinihingi at ibinigay niya samantalang hindi naman tama, then disgrasya ang aabutin natin. And of course, with God, there's no disgrasya at all. Everything is about grace. Kaya nga sa Diyos, mapa-oo man o hindi ang sagot niya, maraming salamat, Panginoon. You know better than me. You know better than me. Alam ko, maraming may nahihirapang ilapat dyan, especially sa prayer. Kaya nga minsan yung issue ng prayer, ang haba ng issue ng usapan, prayer lang ang pinag-uusapan. Pero kung tayo meron talagang trust sa Panginoon, mapa-no man ang sagot niya, mapa-yes, maganda man ang motibo natin o hindi, pero pag sinabi niya niyang no, accept it. Accept it. Because God says so. Kasi hindi ba yan ang pinag-aaralan natin? We believe that we are saved because what? Because God says so. We believe that we are blessed because God says so. Through the Bible. At yung pagiging blessed natin, mga kapatid, hindi ibig sabihin kasi lahat ng hingin mo binibigay ng Diyos. No. Basahin niyo yung Biblia, maraming panalangin ng mga kapatid, hindi po sinunod o tinupad ng Diyos simply because hindi niya kalooban. He know better than those persons. Di ba minsan may plano sa aklat ng Acts, may plano sila Paul, o bukas ganito ang itinerary natin and so on and so forth. Pero nung nandun na sila sa kasagsagan ng pagbibiyahe, biglang sinabi ng Holy Spirit, no, dito kayo magpunta. Ngayon, sino masusunod? Yung alam natin tama o yung alam na tama ng Holy Spirit o ng Diyos? Of course, yung alam na tama ng Biblia, yung alam na tama ng Holy Spirit, yun ang sinusunod natin. Regardless kung hindi nagme-make sense sa ating mga utak. Regardless. Si Mother Mary ba, saka si Joseph, utak bang pinairal nila para maintindihan nila yung panawagan ng Diyos? Nung magbuntis si Maria, nang wala namang sexual encounter or what? Mga kapatid, kung utak ang pinairal ni Mary saka ni Joseph, walang nangyaring kwentong pinag-uusapan natin ngayon. Hindi sila papayag. Even Joseph himself. Teka, ridiculous ito. Hindi nag-a-appeal sa aking intellect. How come? No way. Ba't ko pakakasalan yung babaeng yan? Kung utak nila ang pinagana nila. But no. Sumunod sila sa sinasabi ng Holy Spirit. Regardless kung napaka-unfavorable ng situation na gusto ng Holy Spirit na pasukin nila, o regardless kung nag-a-appeal sa kanilang intellect. Kaya makikita nga din natin disregard talaga ni Mary yung conscience niya towards kay Joseph, pag mo mararamdaman yung iniirong niya. Amen. Tama si Kuya Kit. We believe sa puso't isip ni Mary habang nag-uusap sila ni Gabriel at sinabi nga magbubuntis siya nang wala namang tatay or what, walang physical father. Of course, we believe. Tumakbo yun sa kalooban ng babaeng ito. Betrothed na ako, ikakasal na ako, tapos may papasok na ganitong klase na eksena. Yung according sa mga nakaraang mga mensahe, ano ba yun? Yung rerouting ba tawag doon kay Jose? Ano ba yung pamagat ng, Detour? Diyan kasi hirapan tao sa detour. Pero kung tutuusin, kung Diyos ang naglagay ng detour, ang totoong way kasi yun, ikaw ang nagde-detour sa iba. Ang tawag natin sa ibang way na gusto ng Panginoon, detour. Pero kung tutuusin, anak, you are detouring. This is the right way. Nakita ba ninyo kaiba ng isip ng tao sa kanang Diyos? God is always the right one, not us. So kung ang plano natin, maganda naman ang ating adhikain, kumaliwa. Pag sinabi ng Diyos na hindi, kumanan ka. Hindi binabago ng Diyos yung plano. This is the right plan kasi, anak. Iba lang ang pinagdesisyonan mo. Kanan ang tama, hindi ang kaliwa. From now on, kapag nagbabasa po tayo ng Biblia, ilagay natin ang mga utak natin sa kaisipan ng Diyos. Hindi tayo ang tama, mga kapatid. Siya ang tama. Kapag binabago niya ang plano natin, ibig sabihin kasi yung plano natin, hindi eksakto sa plano niya, which is yung pinakatama, pinakatumpak sa lahat. Tayo ang nagbago, hindi siya. Ang ginagawa ng Panginoon, realignment. Nire-realign tayo sa kanyang kalooban. So even with prayer, again po ulitin ko, example kay Paul.
oo man o hindi ang sagot ng Diyos, that is grace. Because that is the best for each and every one of us. Ngayon, look at this. Hindi gumaling si Paul, di ba? Hindi siya pinagaling ng Lord. So dito natin makikita, gumaling ka o hindi sa sakit mo, kung niloob ng Panginoon yun, so be it. So be it. Kasi meron siyang gustong pagkagamitan sa'yo through that. Katulad po sa example ni Paul. And there is hope in that. Alam ba yung hope ni Paul dito sa eksenang to? Kasi pinag-usapan natin hope and grace eh. Anong hope ni Paul dyan? Hindi na nga sinunod ng Lord eh. Yung kanyang 3 times na panalangin na siya gumaling physically para lalo siyang maging mahusay sa gawain. What hope are we talking about? What's that? Hindi ba yung ano niya? Yung maipapakita ng Panginoon yung kanyang pagkakas. Of course. Ang hope, amen, yung hope na pinag-usapan natin dito, kasi kilala naman natin si Paul, di ba? Ang sabi ni Paul, mamamatay na lamang siya. Mga kapatid, isa pa rin ang gusto kong mangyari sa akin. Alam ko, isang araw isusuko ko na ang tent na ito, ang katawan na ito. Ibig sabihin, mamamatay na siya. He know. Everybody knows about it, mga kapatid. Si Paul, nakapila na sa death row. Isang araw mamamatay na siya, papatay na siya, i-execute siya. Pero sinabi ni Paul, pero ito pa rin ang desire ng aking puso, to know Him more. And through this, mga kapatid, he knowed Christ more. Lord, kahit pala meron akong sakit, mararanasan ko pa rin ang kapangyarihan mo sa aking buhay. Hindi lang pala sa pagpapagaling sa karamdaman, nararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. Maging sa karamdaman itself, it can be experienced. Bigyan ko ng example. Alam naman natin yung kwento ni Shadrach, Meshach sa kanila Abednego, di ba? Saan nila naranasan yung ultimate experience na nakita nila yung kapangyarihan ng Diyos? Where? Sa pugon. Nandun na sila sa pugon na 7 times pinainit. Doon nila nakita in the most extreme, ultimate way yung power ng Lord. Kung gugustuhin ng Panginoon ilagay tayo sa isang matinding problema, kung kalooban niya, we will be there. Pero mga kapatid, ang hope natin like Paul, in the midst of trouble, God will be there with us. Kaya po sa prayer, mga kapatid, iiwasan natin kung sakali mang ating nakukomit, yung tinatawag na escapism. Meron pong mga problema sa buhay, niloob ng Diyos for us to learn. Niloob ng Diyos para tumaas palalo ang antas ng ating pananampalataya. Meron siyang niloloob ng mga bagay sa buhay na napaka-unfavorable sa atin, pero deep within that, dun tayo tumitibay sa pananampalataya. Nangyayari po siya. It is in the Bible. Kaya nga ang buhay Kristiyano, hindi hallelujah lang. Hindi ka lang masaya kapag wala kang problema. Mas masaya talaga ang isang Kristiyano kapag kahit may problema siya, masaya siya. Yun ang tunay na masaya. Kuya Chris? Sa pag-aralan din po natin about sa cultivating dependence. Hindi raw niloob ng Lord na mangyari yung mga negative things sa buhay natin para tayo i-discourage, para tayo maging talunan. Kundi magkaroon tayo ng total dependence sa Diyos na nangako. Amen. Ginagawa lang ng Lord ang lahat for us to see His power, to understand His ways, kahit papaano, at para mas mag-surface, of course, yung kinang nung anumang pananampalataya, level of faith na ibinigay niya sa bawat isa sa atin. Kasi hindi ba ilang beses na nga sinabi, si Peter nga, saka si James na nagsabi, magalak daw tayo kapag merong trials and testing sa buhay. Kasi kung nag-grasp na natin yung sinasabi ni James saka ni Peter, how come kapag meron tayong problema kinakaharap, ang mukha mo hindi maipinta? Nakatulala ka ngayon sa kawalan. Ang baba mo, sayad na sa lupa. At tila, ikaw na nagmamayari ng lahat ng sama ng loob. You know, if we really believe that, yung mga sinasabi ni Kuya Chris, then why like that? Why? Si Paul po ba nakita natin na sa harap ng kamatayan, naging balisa siya? Tell me. To live is Christ, to die is gain. Amen. Ano sinabi sa aklat ng Philippians, mga kapatid? I'm ready to die. Kasi gusto ko na makita ang Lord. Excited pong mamatay si Paul. Excited siyang mamatay. He's happy to die. Stephen. Maging si Stephen, even in the face of death,
hindi po nabalisa ang mga kapatid. Because of that solid faith na meron sila by that time. Ngayon po yung mga kapatid na yon, tao like us, flesh and blood, nasasaktan, nagugutom, nalulungkot, umiiyak. Pero look at that, paano na nagawa yon? At bakit tayo hindi natin magawa ngayon? Kasi yung ano ba yung death kasi yung doorway natin, di ba? Para makapiling natin. At the same time, may nabasa kasi ako. Yung death kasi, yun yung kaparaanan din natin para makawala tayo sa sinful nature natin. Oo nga naman. Hanggat nandito kasi tayo, di ba? Oo nga kasi naman. Kasi di ba, nung nag-disobey si Adam siya kasi Eva, death ang naging sa kasalanan ginawa nila eh. Amen. Pero pag the wages of sin is death. Oo nga naman. Pag napagtagumpayan mo pag na-experience mo na yung kamatayan wala ka na rin sa sinful nature na yun. Amen. Di ba nasa DCL yung sinasabi niya? Na ultimately, makakawala tayo sa power, no? Sa mismong presence ng sin kapag tayo kinuha na ng Panginoon at wala na tayo dito sa body of death na kinalalagyan ng ating mga kaluluwa. Yan ang tawag ni Paul dyan sa Romans. Kailan ba ako makakaalpas dito sa body of death na ito na walang ginawa kundi gumawa ng kasalanan? Kasi yun yung natural inclination ng katawan natin and physical body natin to sin against God. Sabi pa dun sa last part, that is what we call freedom. Yeah. Freedom na nanggagaling sa Diyos. Amen. Isipin niyo yung kung pakikinggan ng nating maigi yung sinasabi sa Biblia, kung iisang tabi natin ang pansarili nating karunungan whatsoever, it's so easy to understand. To be honest with you, according sa pag-aaral namin nung araw na mag-seminar kami noon, ang Biblia po hindi niloob ng Diyos isulat in a very classical way. No. Nasulat po ang Biblia, especially ang New Testament, Koine Greek, common Greek. Kumbaga sa wika natin, para magkaintindihan tayo ng madali, Tagalog. Para maintindihan ng lahat. It's so easy to be understood. Kaso ang nag-i-stand in the way, yung mismong sarili ng natin mga kaisipan. If we will just take it as it is, hindi tayo magkakaroon ng problema in really understanding the Word of God. No? So maraming salamat doon. There is the real freedom. Yun yung tunay na malaya. Na kapag binasa mong salita ng Panginoon, maraming salamat Lord. Yes, you're right. Ano man yun nasa isip ko, iisang tabi ko, kung ano sinabi ninyo, that I will hold and practice in my life. Okay? So, una, may experience daw natin sa perseverance ang hope and grace. Pangalawa, hope and the protection of God. All of us, we need protection. Right? Mahirap mabuhay sa mundong ito nang walang protection, mga kapatid. Sa trabaho natin, gusto natin secure, di ba? We need protection. Gusto natin yung security, gusto natin makarinig ng something na makakapagpalakas ng loob natin mula sa management. Kaya minsan lalapit ka sa amo mo, sir, kasi po napansin ko nagkakatanggalan eh. Will you please reassure me na hindi ako makakasama? Di ba, ang tao talaga, may protection siyempre. We want to protect our mind. We want to protect our family. So pag-usapan natin, ano bang klaseng protection ang pwedeng ibigay ng Diyos sa atin? Alam na natin, pero I believe we will know more. The uncertainties of life can fill our hearts with terror. Yun lang po ang pwedeng ibunga ng pagkabalisa. Terror sa puso't isipan. But when we persevere by faith, we will discover that God is our protection even in the darkest times. Our safety in Christ gives us hope through His power. For followers of Christ are those who are protected by the power of God through faith for a salvation ready to be revealed in the last time. 1 Peter 1:5. Maraming tao naghahanap ng security, ng safety here on this planet. Bad news, there's no such thing on this planet. Security on this planet, safety on this planet, assurance on this planet, panaginip lang yan, mga kapatid. There's no such thing. Only one can give us safety, protection, assurance, and that is God Himself. Ano sinabi diyan? Through what? Through faith. Through faith. Through faith, nasaan daw humahantong? For a salvation ready to be revealed in the last time. Halimbawa, of course we know we're saved.
Pero yung completeness, yung 100%, yung total experience ng salvation na tinanggap natin, kailan talaga natin ma-experience? 100%. Pagdating natin sa langit. Yes, we are saved now, yes. But we know we're still here on this planet. So yung kabuuan mismo ng package na binigay ng Panginoon, pagdating natin dun din, no? There will be no more tears in our eyes. Because yung hope, yung pinaglagakat natin ng hope, ng ating faith, ito na. Natanggap na natin there in heaven. Kuya Chris? Ano yung protection? Kasi di ba nabanggit na sa 21 or 20 ng Revelation na yung templo, siya na mismo. Ang Lord mismo. Amen. Yun yung tunay na protection. Siya yung tunay na templo yung titignan natin. Na siya yung, kumbaga, siya yung prototype. The reason ang tao, sa maagang kaisipan niya, simula pa lamang kay Noah, sa mga nauna pang mga tao ng araw, they know about these things because God put it in their hearts. Yung thought ng temple, yung thought ng shelter, nilagay kasi ng Lord yan eh. Diba, sabi nga natin sa mga nakarang mga pag-aaral, ano man yung klase ng relationship nga tayo dito, kung tutusin, ang talagang prototype nun yung nasa langit eh. Diba? Halimbawa, yung husband and wife relationship. Kasi sa langit kasi, si Jesus Christ ang husband, tayo ang wife. We are the bride. Yung father and son, father and daughter relationship. Kasi we know, there is the Father and the Son through the Holy Trinity. Hindi yung mga bagay sa lupa nagpasimula ng lahat, kundi yung nasa langit. Pero through these things na meron ngayon sa mundong ginagalawa natin, nasasalamin natin what is heaven. At kasama na nga yung temple. You know, that is the wonder of Christianity. Lahat ng bagay na ating inaasahan, na ating tinatangkilik, merong kaugnayan sa langit. Merong kaugnayan sa Diyos na ating sinasamba. At let's make it a point, ganun nga ang sitwasyon mga kapatid. Because anything that we do, na wala namang talagang kaugnayan sa Diyos, wala naman talagang kaugnayan sa kanyang mga salita, that is nothing. Maruming basahan niya sa harapan ng Panginoon. At through a message ng mga nakaraan, yung mga tinatawag na ano raw? Strange fire. Hindi kailangan ng Diyos ng ibang apoy. Isang apoy ang binigay ko sa inyo mga anak. Doon kayo kumuha ng liwanag, wag kung saan-saan. That will be abomination unto me. Kaya hindi naman sa doktrina. Hindi po tayo pwedeng kumuha ng Christian doctrine aside from the Bible. Kasi any Christian doctrine na hindi naman kinuha sa Biblia, that would be considered strange fire. At imbes na mabuhay ka, God will kill you. Di ba? Nakita natin nangyari, di ba? Nagpakita na extreme example ng Lord. Kapag gumamit ka ng strange fire, you blaspheme my name, something terrible will happen to you. At maraming mga Kristiyano, ganyan ang ginagawa. Hugot dito, hugot doon. Ang Biblia, wala, hindi nagagalaw. Sinabi nito, sinabi noon, hugot sa mga sinabi niya, hugot sa sinabi dito, ipapackage according to Christ. Ipapackage according to the Bible. Pag binasa mo naman sa Biblia, teka muna, parang wala yata sa Biblia yung sinasabi mo, at kung hindi man, malayo naman yata ang meaning mo yata. Sabi natin sa mga pag-aaral natin about the Bible, we must interpret the Bible through what? Through the Bible itself. The Bible will interpret itself. Kaya nga hindi ba sinabi sa aklat ng Pedro, walang private interpretation ng Biblia, walang personal interpretation. It is the Holy Spirit who interprets what He wrote down through those people na ginamit niya nung araw. Kaya kung gusto nating interpret ang Biblia, read the Bible. And don't forget, basahin ang buong konteksto. Kung hindi, gagamit tayo ng something from the Bible sa maling kapamaraanan at mas maraming maliligaw. We cannot afford to do that because first, God will be angry with us. At sinabi mismo ni Pedro, it is a terrible thing to fall on the hands of the living God. Kapag ang Diyos ang pumalo sa'yo, kapatid, hindi mo na nanaising maulit muli. Nakita na natin kung paano mamala ang Panginoon sa Biblia. Hindi natin gustong ma-experience yun. So, ituloy natin. The power of God is such a ready source of hope that it caused the psalmist o si David to worship. Ang sabi niya, but as for me, I shall sing of your strength. Yes, I shall joyfully sing of your loving kindness in the morning.
For you have been my stronghold and a refuge in the time of my distress. Dito, maaalala natin yung mismong sinabi ng Panginoon sa aklat ng Matthew. Come unto me, all who are weary and heavily laden, and I will give you rest. Yun mismo yung sinasabi ni David. When we are in distress, isa lang ang talaga matatakbuhan natin, ang Lord. Kasi yun ang pangako niya eh. Lumapit kayo sa akin, no? I will give you rest. Learn from me, ang sabi ng Panginoon. Learn from me. Diba? Walk with me. Learn with me. Ang sabi ng Panginoon, because I am humble in spirit. Diba? I mean, look at that. Napansin niyo yung kalambingan ng panawagan ng Lord. Malambingan Diyos, mga kapatid. Napaka-sweet niya. Kaya nga puro promises ang Biblia eh. No? Maraming promises sa Biblia. Karamihan lang doon namimiss nating i-utilize sa mga buhay natin bilang mga Kristiyano. Especially when there is doubt about those promises. You will never enjoy that. You will never enjoy that. Hindi natin magagawang delight ourselves in the Lord. Hindi natin mararanasan to have what we really need, sang-ayon doon sa verse na yon, if we doubt. Again, Book of James, ayaw ng Diyos sa pabago-bagong isip. Again, the same book ang nagsabi, di ba? Para kang bangkang walang timon. Kung saan ka lang ihipin ng hangin, doon ka pupunta. I don't like that. Di ba? I don't like that. Asan ang power ng Lord kung ganon? Paano natin may papakita ang kapangyarihan ng Panginoon? Even we ourselves, we doubt. So even doubt is sin, mga kapatid. Doubt is sin. We do not have to approach life with a heart of dread or despair. We can engage life with confident expectation. Hindi ba yun yung pinag-usapan natin last time sa pag-aaral na ito? Kung talagang ikaw umaasa sa Diyos at talagang meron kang faith sa Lord, meron kang mararamdamang glorious anticipation that something good is about to happen even though nasa kalagitnaan ako ngayon ng problema sa aking buhay. Because habang merong Diyos, merong sasagot sa bawat suliranin na meron ako ngayon. Doon tayo mag-dwell. Di ba, nabanggit nga natin sa Daily Bread, nabanggit din natin doon sa mga post natin, there are, 4 ba or 3 kinds of looking? 4? Ano ba yung Kuya Chris? Looking backward. Okay, looking backward. Forward. Looking forward. Look again yung huli, hindi ko Ano pa? Ano yung Kuya Jose? Looking forward. Look up yung una. Look up to heaven, number 1. Ano yung pangalawa? Looking backward. Look backward. Ano yung susunod? Pangatlo? Look forward. Ano ang pang-apat? Then look again. Look again. Kapag natapos mo na yung tatlo, tumingala ka uli sa langit, balik alalahanin mo na naman yung ginawang kabutihan sa iyo ng Diyos, tapos alalahanin mo yung mga promises niya sa iyo in the future. Kapag natapos ka na sa tatlong yun, bumalik ka ulit. Now, let me tell you something. Saan ngayon papasok doon ang doubt? Saan papasok ngayon doon yung mga bagay na hanggang ngayon hindi maintindihan ng mga tao? It's a matter of trust. It's a matter of focus on the Lord and all His promises. Si David nga mismo, nire-rebuke niya sarili niya eh. Why so downcast, O my soul? Put your trust in God. Kapag tayo nakakaramdam ng doubt or anything na against sa ating Panginoon, kapatid, rebuke yourself. That is not true. That is not good. Nakakasala pa nga tayo sa ating Panginoon. Ang mga anak nga natin, di ba? Kasi full protection tayo sa kanila eh. Pag medyo nag-alala sila, kapag medyo nag-doubt sila sa kakanyahan natin, nalulungkot ba tayo? Hindi. Siyempre naman, malulungkot tayo. Especially lahat naman na ibibigay natin, buhay nga natin, inaalay natin sa kanila, tapos makikita mo yung bata, no? Balisang-balisa sa buhay. Will you be happy? Magiging joyful parent ka ba sa ginagawa ng anak mo? Of course not. Well, we are talking about our God in heaven. Hindi siya kailanman pumalya sa anumang kabuti ang nais niyang gawin sa buhay natin. So why so downcast, oh my soul? Magput lang tayo ng trust sa ating Panginoon at magkaroon tayo ng confident expectation na anumang problema meron tayo ngayon, the answer will come one day.
Hintay na. Look at yung okay, bumalik tayo sa Old Testament kay Noah. Maganda yung nabasa ko minsang post hindi ko na naaalala. Karamihan doon sa mga barko, kaya napupunta sa bundok, napupunta sa bukid, kasi pagtapos ng baha, pagkatapos ng tsunami, doon sila iniiwan. Katulad sa Japan, magugulat ka na lang, kalagitnaan ng disyerto, kalagitnaan ng syudad. May barko. Because meron kasing may bahang dumaan di ba? Kaya naiwan sila doon. Pero kay Noah baliktad wala namang baha Wala pang nangyayaring tsunami. Wala pang dilubyong nangyayari, pero nandun na yung boat. What I'm trying to say, kadalasan kasi tayo baliktad kung tumingin sa mga problema sa buhay. Mga kapatid, kapag nagkaroon po na yung problema sa buhay, yung pong sagot matagal nang naririyan. Hindi mo lang kasi nakikita because of your unfaithfulness, because of your doubt, because ang focus mo, yung problema, hindi ka nagpo-focus dun sa sagot na matagal nang naririyan naghihintay sa'yo. I hope we saw that. Kaya ang sinabi ng Panginoon through Paul, wala naman pagsubok na hindi natin kaya You know why? Because the answer is already there waiting for us. Ilang taon pa bagong nagkaroon ng baha, mga kapatid? Ilang taon, according sa Biblia? More or less, 200 years? Let's say 100 years, more or less, give and take. Pero yung ark kasi nandun na siya Yung sagot sa paparating na problema, nakahanda na, kapatid. We must see that. We must see that picture sa buhay natin. There will be problems sa buhay natin. Pero ang good news, mga kapatid, laging may ark nang naghihintay bilang sagot sa flood of problems na yan. So again, my question is this. Ano ngayon ang pinoproblema mo? Why dwell on the problem when the answer is already there, just waiting for you, for that exact moment na kakailanganin mo siya, inihanda na siya ng Diyos for you. Hindi natin makikita yan kung hindi tayo laging nagbabasa ng Biblia. Okay, so think about that. Kaya nga gano'n na lamang ang sabi ng Lord Ganyan na lamang ang rebuke ni David sa sarili niya kaluluwa. Teka muna, bakit ba ako downcast? Di ba? Samantalang may Diyos naman. Kung tutuusin, kung talaga naniniwala tayo merong Diyos na tagapagligtas at tutulong sa atin sa pang-araw-araw na buhay, magkakaroon ba ng room for problem? Magkakaroon ba ng room sa pagkabalisa sa buhay natin? If we really believe? Di ba, kung tutuusin, hindi na. So, kung protection po ang pag-uusapan natin, God alone can totally protect us from any problems in this life. Ang Diyos po. Because the protection, the answer to all those problems ay naghihintay na lamang sa atin. Do not focus on the problems, mga kapatid. No, do not. Anyway, meron ba sinabi sa Biblia ang ganon? Siguro maging straightforward tayo. Kung sinabi sa Biblia ang focus on your problems, then let's focus on our problems. Pero may sinabi bang ganon sa Biblia? Wala, di ba? Again, black and white. Black and white. Let's follow what the Bible is saying. Last, hope and the provision of God. Ang isa sa tawag sa Panginoon, providence, the great providence. Una, kasi siya kasi great provider. At the same time, siya kasi yung kayang mapangyari yung mga bagay na nais niya. Lahat ng nais niya, it will happen. No one can stop it. No one. So anyway, bumalik tayo sa provision. According to the writer of Hebrews, because Jesus understands our weaknesses and temptations, kung nakakaramdam tayo ng pagkabalisa sa buhay, we are to draw near with confidence to the throne of grace so that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Yan yung kumbaga sa doktor, tulungan mo ako, ano pong dapat gawin? Tapos sulat yung doktor, sulat siya. Tapos pagbasa mo, Book of Hebrews? Yan lang pala ang sagot sa problema mo. Di ba? Which is true. Di ba? Totoo nga naman. Yung sinabi niya, we are to draw near with confidence to the throne of grace so that we may receive mercy and find grace to help in time of need.
Kasi sa nakikita yung pinaka-keyword dyan is yung confidence. Kasi marami naman nagdo-donate sa ating tayo pero wala silang confident. Amen. But it requires confidence. Oo. Lumapit ka and have faith. Amen. Maganda yung sinabi ni Kuya Kit. Naalala niyo sa chapter 50 ng John, yung last night, yung huling gabi, na buhay ang ating Panginoon. Di ba pumunta sila dun sa vineyard or what? Pumunta sila dun sa, ano ba yan? Sa Mount of Olives or what, di ba? Tapos hindi ba, kasi si Judas kasi lumarga na eh. Nangyari na yung sa upper room eh. Nandun na sila ngayon sa hardin. Di ba? Doon kinukwento ng Lord yung I am the true vine and the Father is the vine dresser. Di ba? Alam na natin yan, di ba? Tapos maya-maya, isang napaka-sweet concept and truth yung sinabi ng Lord. Alam niyo, hindi ko na kayo tinatawag na slaves or servants. But I am calling you friend. Imagine that. Tinawag tayo ni Jesus Christ, friends. Di ba, sangkateba yung friends natin sa Facebook? Kaya ako hindi ako pili-friend nito. Ang tagal na ng aking request. Hindi pa tinatanggap yung friendship ko sa kanya. Hopefully, ang unang friend natin maging sa social media, ang Lord. Kasi look at that. Meron bang nag-initiate sa mga apostles? Lord, pwede ba friend tayo? Meron ba nag-initiate sa kanya ng ganan? Nag-request? Lumapit na naman si John yung the Sons of Thunder, yung mga mayayabang ng mga kapatiran. Lord, sino bang best friend mo? Ako o siya? Sino ang BFF mo? Talubat ka. Di ba? Pero di ba walang nag-initiate? Ang nag-initiate nung best friendship ever sa history of mankind, si Jesus Christ Himself. From now on, tinatawag ko na kayong friend. Mga kaibigan. Siya yung klase ng kaibigan, katulad sa sinabi ni Kuya Kit kanina, na confidently pwede nating lapitan. Kasi I know mahirap lumapit sa taong in the first place, hindi mo naman ka-close eh. Di ba? Mahirap lumapit sa taong una, hindi mo naman kaibigan. Ba't ka lalapit with confidence sa kanya? Pero kung talagang kaibigan mo, di ba, andyan yung talagang bukas na bukas ang puso mo sa kanya eh. Anything kaya mong sabihin sa kanya, anything kaya mong express sa kanya, because you're friends. At yun yung pamanhikan ng Lord sa atin. Kaya nga nabanggit din dito, yung sa throne, yung sa Hebrews. Pwede tayong lumapit sa kanya with confidence. Siya ang high priest, at the same time, siya ang ating friend. Kaibigan natin ng Lord. Siya yung comforter. Hindi ba kino-comfort nga niya yung mga kapatiran eh? Diyan din yung example, di ba sa chapter 40 naman? Kasi nagkakandalungkutan na talaga yung mga apostles kasi sabi niya, alam niyo, meron akong pupuntahan, hindi kayo pwedeng sumama, hindi kayo pwedeng makapunta doon. And they understood the Lord Jesus Christ. Kaya hindi pa nagsimula na sila malungkot. Nalungkot na silang gano'n. Sabi ng Lord, teka, in my Father's house are many rooms. Maraming big, very big rooms. You cannot fathom. Alam niyo, pupunta ako doon, ipaghahanda ako kayo bawat isa. Nang sa ganon, napaka-sweet again na eksena, kung saan ako naroon, nandun din kayo. Saan kayo nakakita ng ganong klaseng kaibigan, mga kapatid? Ipaghahanda ka na mansyon. Minsan makikitulog ka nga lang, hindi ka sasahig ka pa eh. Patutulugin ka nga, pero yung ref, medyo off-limit ka sa ref. Pero look at the Lord Jesus Christ. Yun ang tunay na friend. Kaya pwede natin siyang lapitan with confidence. Wag na wag tayong lalapit sa Lord with doubt. Wag. Kasi para mo sinasabing duda ka. Actually, doubt na nga eh. Duda ka talaga kung kaya ng Panginoon i-deliver lahat ng kanyang mga promises. Kung lalapit daw tayo sa Panginoon, sa ating Diyos, sa ating high priest, sa ating kaibigan, with confidence. Okay? Because He can provide. Hindi lamang yung mga material blessings, but most of all, yung spiritual blessing. I know, marami pa rin hindi makaintindi dyan sa bagay na yan, pero saka natin pag-aralan. I know it will really take time sa ganitong klase ng mga pag-aaral. So, meron ba kayong katanungan dyan or gusto idagdag? Comment? Mas magandaan kami sa provision ng Lord. Hindi lang daw basta siya ano tawag dito? Faithful to sa kanyang kundi He is able. Amen. Kasi nga, siya yung great provider. He is able at the same time, ang sinabi sa aklat na Ephesians, ang Diyos daw ako magbigay higit pa sa ating inaasahan. Hindi eksakto. Halimbawa, dumating ang Lord, anak, dala ko na ang iyong panalangin, ang iyong request. Kaya lang, hindi eksakto sa iyong request. Panginoon naman, pambihira. Higit pa sa inaasahan. Oh, hallelujah! Ganun ang Lord. No?
Nalungkot ka kaagad, hindi mo alam, hindi nila ng Panginoon, higit pa sa inaasahan mo. Kuya Lito, meron kang gustong ipahiwati? Kaya sinabi rin ng Panginoon sa kanyang lagat, hindi ko po iiwan na ng wila. Padala ko sa inyo ang aking Espiritu. Amen. Pakinggan niyo yung mga promises na yun ng Lord. Hindi ko kayo iiwang mga ulila. I will never leave you orphans. Mamamatay na siya, mga kapatid. He was about to depart this planet. Pero, alam niyo, basahin niyo yung mga chapters na yan hanggang dun sa gabi, nung sa'y hulihin. Puro promises yan, promises, puro hitik na hitik sa mga promises because by that time, kailangan marinig ng mga apostol yung mga pangako na yun because talagang durog ang mga puso nila knowing the Lord will be gone afterwards. Ganun kabuti ang Panginoon. Kuya Jose, meron kong gusto sabihin? Ano ko na rin, testimony. Sige. Di ba meron nga bago sa sakyan? No. Sinabi ko kay Kuya Kip din Kuya Kip, medyo tayo sa transport. Meron naman akong able naman ako ng konti. Bakit in 3 months time, makakakuha ko na sa sakyan. I never thought na in 2 weeks time actually. Higit pa sa inaasahan talaga. Diba? Nagkaroon Walang struggle or No. Ako, 3 weeks nga bago ko nakuha Diba? Ikaw, mas mabilis pa. No? Unfair yun ko yan. Yung kanya, tinanggap application, kahit expired ang lisensya niya. Nagulat na ako. Sige mo yun. Expired ang lisensya, tinanggap pa rin Oo nga naman. No? Kumbaga, against all odds. Kung ano yung gusto ng Diyos mangyari, it will happen. Against all dapat odds. Dapat i-renew muna di ba? Dapat Doon natin makita mga kapatid, ang lahat ng bagay magkakalakip kumpara sa Diyos. It will happen on its own. May mga bagay po sa buhay, hindi natin dapat ipinipilit. Kung hindi pa panahon, kung hindi pa kalooban ng Diyos, wag, may request. Basta, bitawan mo sa Diyos, Lord, ito po ang request ko, ha? Then, amen ka na dyan. Mamuhay ka na. Sa pang-araw-araw mo pamumuhay, of course, alam natin kung kalooban ng Panginoon, it will happen on God's own pacing. Sa kanyang sariling kapamaraanan at kapanahunan. It will happen. It will happen. So, grace, protection, provision. Together, they are sources of hope that we don't fully comprehend until we experience them amid conditions that threaten to destroy us. That is true. That is true. Yet looking back, we can say with the Apostle Paul, we are afflicted in every way, but we are not crushed. Right? Totoo nga ba? Amen. We were perplexed, but not despairing. Maaring nalilito tayo sa nangyayari sa paligid natin, sa buhay natin, pero hindi tayo in despair, hindi ka nawawalan ng pag-asa. We are persecuted, but we are not forsaken. Because God is with us. Alam na natin yan. We were struck down, but we will not ever be destroyed. No one can destroy the church. Even the gates of hell shall not prevail against the church. Even Satan himself. Satan, mga kapatid, is powerless against the church. Powerless ang kalaban. Sinabi sa Biblia yan. Nakita mismo ni Jesus Christ, talunan na si Satanas. We are sons and daughters of God. If God is with us, who can be against us? Greater is He who is in us than he who is in the world. Those are the things, those are the teachings in the Bible. Sa tuwing tayo humarap sa pagkabalisa, humarap sa doubt, then it's about time. I-invoke mo yung mga pinag-aaralan natin. Ipaglaban mo siya. Ito ang sinasabi ng puso't isip ko, Panginoon, but Lord, kung ano sinasabi ninyo, dyan ako. Hindi sa nararamdaman ko, hindi sa iniisip ko, kundi ko anong sinasabi ninyo, doon po ako. That is Christianity. That is discipleship. Yun yung pagsunod sa Panginoon. Anyway, alam naman natin yung Psalms, di ba? Psalms 3, 5-7. Ano sinasabi sa Psalms? Yan. Gusto mo, kantahin pa ninyo Trust in the Lord. Oo, di ba? Kala ko yung kay Gary B yung version niya Di ba? Proverbs yun po yan. Proverbs 3:5, di ba? Ano sinabi nun? Trust in the Lord with all our hearts and lean not to our own understanding. And in all our ways, acknowledge Him and He shall direct our path. Mga favorite verses, pero it seems na napakahirap i-apply. Kung talaga tayo nagtatrust sa Panginoon, suko ka talaga 100%. Ma-apply mo siya.
in a very easy way through the help of the Holy Spirit Himself. The reality that Paul expressed is an honest reminder that followers of Christ are not immune. We are not immune from heartaches. We are not immune sa mga turmoils. Hindi tayo immune sa challenges. Hindi tayo immune sa struggles. We will experience the many dangers, toils, and snares, but not like those who have no God and no hope. Because of the object of our faith, followers of Christ are people of genuine hope. If we really believe na meron tayong pag-asa through the Lord Jesus Christ, then again, na lagi ko sinasabi, then show it. Show it. Hindi mo pwedeng sabihin lang kasi, hindi, may pag-asa ako sa Panginoon, tapos lalamya-lamya ka. Hindi pwede, kapatid. To be honest with you, I will doubt you. I will not doubt the Lord. But pagdududahan ko, yung paniniwala mo sa pangako ng Diyos. Show it. Ang dami na natin pinag-aralan, mga kapatid. It's about time for us to show sa buhay natin lahat ng mga pinag-aralan natin. Katulad sa mga sinabi ko ng araw, kung iipunin ninyo kung ilang booklets na ang pinag-aralan natin sa mga pag-aaral to, kapatid, naka-isang library na tayo. Isang library. Kung hindi pa tayo natuto, hindi nagkulang ang Diyos sa atin. Meron tayong stubbornness sa ating puso. At yun ang doubtful. Yun ang kaduda-duda. Hindi ang Diyos, kundi ang bawat isa sa atin. Kaya alam? Mag-isa naman yung sa application. Yun ang kulang sa application. Kahit alam natin lahat na sa Biblia, aral tayo lahat. Pero para makikita naman sa bawat, hindi tayo excuse. Application sa bawat isa. Hindi natin 100% na naka-follow yung application itself. Of course. Pero praise God because of hope. Amen. Kulang din sa courage minsan. Kulang sa courage, of course. Pero binigyan tayo ng Lord ng courage, no? Binigyan din naman tayo ng Lord ng lahat ng kakailanganan natin para mapagtagumpayan lahat ng mga ito. So, again, magbo-boil down tayo sa pag-utilize ng lahat ng binigay sa atin ng Lord. Minsan, nandun pa tayo sa stage na kind of little bit. Yeah, amen. We are all of us, walang itsapwera sa atin. Yes, maraming beses dumaraan tayo doon. We are men or women of little faith sa harap ng ating Panginoon. Okay, so next week po, ang pag-aaralan natin. So, pinag-usapan natin ang sarili natin bago yung iba. Pero next time, hope for a desperate world. Hindi tayo magagamit ng Panginoon na tagapaghatid ng hope if we ourselves are hopeless. Kaya yun ang una natin pinag-aralan. But I do hope na naintindihan na natin yung hope na inaasahan ng Panginoon na nasa sa atin ngayon dahil tayo rin naman ang gagamitin niya. Diba? Sa ibang tao.